Magandang buhay sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay ipapaliwanag ko po sa inyo on how to divide polynomials using long division. Just like these examples, divide the following using long division. So magpipresent po ako ng 4 different polynomial divided by a binomial. So for example, number 1 and number 2. So madali lang po yung ating divisor x plus 3 at x minus 3. For number 3 at number 4, ang divisor po ay 3x minus 2 and 2x plus 1. So paano po ito i-divide? Itong polynomial by this polynomial or binomial using long division. Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. 2x cubed plus x squared minus 13x plus 6 divided by x plus 3. So paano po ito divide using long division? Ganito lang po yon. So gawa po tayo ng long division symbol. So ito po siya. And then, ang ilalagay po natin dito sa loob ay ito pong numerator natin, yung nauunang polynomial. So 2x cubed plus x squared minus 13x plus 6, dito po natin ilagay. And then, sa labas naman po ay ito pong ating divisor, x plus 3. So dito po natin ilalagay. Okay. So now, we are going to divide this polynomial by this binomial. So paano po? So ganito lang po yon. Una, ay tignan po natin yung ating first term, 2x cubed. Okay, so ano pong i-multiply natin dito sa x para itong first term po na x para mapalabas po natin yung 2x cubed. Okay po. So, since ito po ang numerical coefficient ng x dito ay 1, ito ay 2, so kailangan natin i-multiply dito sa taas para mapalabas yung 2, kailangan natin ng 2. So, maglalagay po tayo ng 2. Okay. So that 2 times 1, yung numerical coefficient ng x ay 2. Then, kailangan nating mapalabas itong x cubed. Isang x po yung nandito. Ilan po yung kailangan nating x para maging x cube o tatlong x? Kailangan po natin ng x squared. So, ilagdag po natin sa 2. So, magiging 2x squared. So, if you are going to multiply 2x squared by x, 2 times 1, yung numerical coefficient is 2, and then sa variable, x squared times x is x cubed. Okay, yun po yung gawin natin. So, ito, 2x squared times x, lagay po natin yung product sa baba, 2x cubed. Okay? Siyempre, binomial po ito, i-multiply po natin itong 2x squared dito po sa kasama niya. Since ito po ay parehong positive plus 3, positive, positive 2, you're going to multiply 2 times 3. Okay? So, magiging plus 6. So, again, bakit po plus itong nilagay ko? Kasi positive 2 times positive 3, that is positive 6. And then, copy natin yung variable kasi ito lang po yung variable x squared. Okay, so, ito na po yung product, 2x cubed plus 6x squared. Then, we are going now to subtract. Okay. So, subtract mo natin, 2x cubed minus 2x cubed. Ito na po ay cancel. So, cancel na po natin ito. So, wala na yan. Then, next, ito pong x squared minus 6x squared. Okay. So, ibig sabihin, ang numerical coefficient ng x squared dito ay 1. So, subtract mo natin yung kanilang numerical coefficient. 1 minus 6 is equal to negative 5. And then, copy the variable x squared. Kaya negative 5x squared. Okay? So, okay na po. Then, i-bring down po natin itong minus 13x plus 6. Yan. So, now, dito na po tayo magpo-focus. Wala na po dito sa taas kasi na-bring down na po natin yung minus 13x plus 6. So, dito na po tayo magpo-focus. Okay, so ano po yung ating i-multiply ulit sa x para mapalabas natin yung negative 5? So, kung ano po yung sign nito, ito po ay negative, dapat ang lalagay po natin dito ay negative din. So, ang negative po ay minus. So, maglalagay po tayo ng minus. Okay, yun po yung operation dito sa quotient kasi ito po ay negative. Okay, para mapalabas po natin yung 5x squared, ilang pong x yung nandito sa divisor natin? Isa. Kailangan po natin ng dalawa kasi x squared. Okay, so kailangan po natin ng isang x at itong 5. Ano po? So, magiging 5x. So, yan po yung ating i-multiply. So, 5x times x is equal to 5x squared. Since yun po ay minus 5, yan po ay negative 5 times positive 1 dito, kaya negative 5 po yun. And then, x times x is x squared. So, negative 5x. 5x squared. Then next, multiply natin, negative 5 times positive 3 or negative 5x times positive 3, yan po ay negative 15x. So, minus 15x. Okay. And then, since na-multiply na po natin yung 5x dito sa ating binomial, we are going now to subtract. Okay.
So, negative 5x squared minus negative 5x squared. So, pag pareho pong sign at minus, ito po ay cancel. So, ito po ay cancel po again. Okay. Then, next po ay, what is negative 13 minus negative 15? So, kasi ito, subtraction na ito. So, kopyahin lang natin yung variable x. So, negative 13 minus negative 15, yan po ay positive 2. Ano po? And then yung variable x. Tama po ba? Ito pong negative na ito magiging plus. So, para magiging negative 13 plus 15. Kaya positive 2 and then yung variable na x. Then, bring down plus 6. Okay? Bring down po natin plus 6. Okay, so dito na po tayo magpo-focus sa banda rito. So, para mapalabas po natin yung positive 2x, may x na po dito. Okay? Positive po ito, kaya ilalagay po natin dyan ay plus. Okay? So, para mapalabas po natin yung 2x, anong kailangan nating multiply sa x? Okay. Ang multiply po natin dyan ay 2. So that 2 times x is 2x here. So, lagay po natin sa baba niya 2x. And then next, after multiplying 2 by x, dito naman sa 3. So, positive 2 at positive 3 kasi plus 2 plus 3. So, what is 2 times 3? 6. So, ito ay magiging plus 6. Then, we are going to subtract. So, notice here, 2x minus 2x, 0. 6 minus 6 is 0. So, therefore, yan po yung end ng ating division kasi nag-0 na po tayo. Okay. So, therefore, ito na po yung ating quotient yung nasa taas. 2x squared minus 5x plus 2. At ito naman po yung ating remainder. Ang remainder po natin ay 0. So, lagay po natin sa gilid. Yan, yung quotient po natin at remainder. So, ang quotient po ay 2x squared minus 5x plus 2 at ang ating remainder ay 0. Okay, so about this number 2 example. X cubed minus 2x squared plus x plus 6 divided by x minus 3. So, again, gawa tayo ulit ng long division symbol. And then, ito pong ating numerator, ito, dito po sa loob ulit. Yan, at ang ating divisor na x minus 3 dito po sa labas. Okay? So again, how to divide? Ganito lang po yon. So una, tignan po natin yung ating first term, x cubed. At yung first term natin sa divisor na x. So since pareho pong numerical coefficient nila ay 1, madali lang pong i-divide ito. Okay, tignan lang po yung variables. Okay, so yung variable x cubed nandito, ito po ay x. So anong multiply natin sa x na ilalagay natin dito para mapalabas natin yung x cubed? Since tatlo yung x dito, isa yung x dyan, kailangan natin ng dalawang x dito. Kaya yan po ay x squared. Okay, if you are going to multiply, x squared times x is x cubed. So ilagay po natin dito sa baba niya. Okay? And then since binomial po ito, after multiply dun sa x squared, ito naman pong negative 3. Negative 3 kasi minus 3. So what is x squared times negative 3? Yan po ay negative 3x squared. Okay? Ito po yung negative 3, kaya minus 3, and then yung x squared. Okay? Now, we are going to subtract. Okay? So, what is x cubed minus x cubed? Ito po ay 0. Cancel na po ito. Okay? And then next po ay negative 2x squared minus negative 3x squared. So again, ito po, marami po dito nagkakamali, nalilito. So, kapag ito po ay minus at ito po ay negative, magiging plus po yan. Para bagang magiging negative 2 plus 3. Ano po? So, lagyan ko po, yan po ay magiging plus na po dito. Okay? So, negative 2 plus 3, that is 1. And then, yung variable na x squared, kaya yan po ay 1x squared. Okay? So, yan po yung difference. Then, i-bring down po ulit natin, plus x plus 6 dito po sa baba. Okay? So, again, dito po tayo magpo-focus. Wala na po dito. So, ito po ay positive. Ang operation na ilalagay po natin dito ay positive kasi positive ito. Okay? So, magiging plus. And then, 1 po ito. 1 din po yun. Pwede pong maglagay ng 1 dito. Pwede rin pong wala na. Pwede na pong x squared lang ito. So, x squared, dalawang x, isang x yung nandito, kailangan natin ng isa pang x dyan. So, ang i-add po natin dyan ay 1x or just x only. So, 1x or x times x is x squared. Okay? So, dito po natin ilalagay. And then, after multiplying x times x squared, ito naman pong x times negative 3 or 1x times negative 3 ay negative 3x. Kaya ito po ay minus 3x. Then, we're going to subtract. Yan. So, what is 1x squared minus 1x squared?
So, that is 0. So, ibig sabihin, cancel na rin po ito. Okay? And then, next po ay x minus negative 3x. So, again, pareho po yung variable. Subtract lang po yung numerical coefficient. Ito po ay 1. So, 1 minus negative 3. So, again, kapag ito po ay magkasunod na minus at negative, yan po ay magiging plus na po yan. Ano po? Kaya po magiging 1 plus 3 is equal to 4. And then yung variable na x, kaya 4x. And then, i-bring down po natin itong 6. Kaya ito po ay magiging plus 6. Okay, dito na po tayo magpo-focus. So, 4x. Ito po ay x. So, anong multiply po natin sa x? Dito sa taas, para ang lalabas ay 4x. So, isang x na lang po ito, may isang x. So, ang i-multiply na lang po natin ay 4. Since ito po ay positive, kaya ang operation po dito ay plus. Okay, lagay po natin. And then, 4 po kailangan natin, ipa-plus natin po yung 4. Okay. So, 4 times x, yan po ay 4x. So, ilagay po natin dito sa baba. And then, after po multiply yung 4 sa x, ito na pong 4 times negative 3, yan po ay negative 12. So, yan po ay magiging minus 12 po dito sa baba. And then, we are going to subtract. Okay. What is 4x minus 4x? 0. So, cancel na rin po ito. And what is 6 minus negative 12? So, again, minus negative, yan po ay magiging plus. Parang magiging 6 plus 12, that is equal to 18. Since wala na pong variable x, number na lang po dito, yan na po yung end ng ating division. Ano po? Pag wala na pong variable, tama na po. Pag number na lang iyon. Okay. So now, ito po yung ating quotient, x squared plus x or 1x plus 4. At ito po yung ating remainder, 18. So, lagay po natin dito sa gilid, quotient and remainder. So, quotient, x squared plus x plus 4. Remainder natin is 18. Okay, so about this number 3 example, 6x cubed minus 16x squared plus 17x minus 6 divided by 3x minus 2. So, this time, yung ating pong divisor ay may kasama ng 3 yung x. So, 3x minus 2. So, paano po kaya i-divide? Ganito lang po yun. Again, gawa po tayo ng long division symbol. Yung ating polynomial, numerator, ito po sa loob. At itong ating divisor, 3x minus 2, ay sa labas. So, next, ang unang titignan po natin, itong first term, 6x cubed. At yung first term ng divisor, 3x. So, anong multiply po natin dito sa 3 para mapalabas ay 6? Or, in short, what is 6 divided by 3? This is 2. So, kailangan po natin ng 2 sa taas. At ang kasama po niyang variable ay x squared. So, bakit po x squared? Kasi x cubed po dito, tatlong x, may isang x dito. Kailangan po natin ng dalawang x. So that 2 times 3 ay 6. Yan. And then, x squared times x is x cubed. Kaya 6x cubed. Okay. Next po, after po natin ma-multiply itong 2x squared sa first term na 3x, upon sa second term sa negative 2. Since minus 2 yan. So, what is 2 times negative 2? That is negative 4. And then yung variable x squared, yan po ay negative 4x squared, kaya minus 4x squared. Okay. So, again, check. 2 times negative 2 is negative 4. Then yung x squared. So, na-multiply na po natin ito sa binomial. You are going now to subtract. Okay. What is 6x cubed minus 6x cubed? 0 po yan. So, ito po ay cancel. Then, next po ay negative 16 minus negative 4. So, again, minus negative yan. Yan po ay magiging plus na. Okay. So, what is 16 or negative 16 plus 4? Yan po ay negative 12. And then, copy the variable x squared. Kaya, negative 12x squared. Okay. After po natin ma-subtract, bring down na po natin yung natitira dito. Plus 17x minus 6. Okay. Bring down po natin. Okay. Now, dito na po tayo magpo-focus. So, ano po yung operation na gagamitin po natin dito? Since ito po ay negative 12, so minus po yung operation natin dyan na ilalagay. Okay? Then next, okay, so ano ang i-multiply natin sa 3 para mapalabas yung 12 or just divide? 12 divided by 3 is 4. So lagay po dito po ay 4 and then x squared ito, x ito, ilan yung kailangan nating x para maging x squared dito? So isang x. Kaya yan po ay 4x. So that if you are going to multiply 4 times 3, 12, x times x, x squared. Okay, kaya yan po ay negative 12x squared. So bakit po negative? Negative 4 yon at positive 3, kaya negative 12.
Okay, next. Ito naman pong dalawa. Negative 4 times negative 2, positive 8. And then yung x, positive 8x, kaya plus 8x. Okay, nakuha po. 2 times 4 is 8. Negative times negative, positive. And then yung variable x, kaya 8x. Okay, we are going to subtract now. Okay. So, negative 12x squared minus negative 12x squared. So, pareho po. Then, that is cancel. Okay? So, cancel na po yan. Next po ay 17 minus 8. Okay. So, 17 minus 8 is 9 and then yung variable x. So, yan po ay 9x and then bring down po natin yung minus 6 dito. Okay? And then, next po, dito na po tayo magpo-focus sa baba. Positive po ito. So, ang operation po dito sa taas ay plus kasi positive 9. So, lagay po natin yung plus sa taas. Okay, so divide lang po natin ito. 9 divided by 3 is 3. X divided by x is 0 or 1 rather. So, dito po, ang multiply lang po natin dito ay 3. Because 9x divided by 3x is 3. Okay? Check po natin. What is 3 times 3? 9. And then, yung variable na x dito, kaya yan po ay 9x. So, lagay po natin sa baba, 9x. Next po, multiply natin yung 3 at yung negative 2 kasi minus po dito. So, 3 times negative 2, negative 6. So, lagay po natin dito, negative 6. Then, we are going to subtract. Notice that here, 9x minus 9x, 0. Negative 6 minus negative 6, 0 din. Okay? Cancel pareho. Okay, since number na po ito or 0 na yung end natin dito, yan po yung end ng ating division. So, ito po yung ating quotient, 2x squared minus 4x plus 3. At ito naman po yung ating remainder, 0. So, lagay po natin sa gilid yung quotient at remainder. So, quotient, 2x squared minus 4x plus 3. At remainder ay 0. Okay, so about this number 4 example, 10x cubed plus 5x squared plus 75x minus 40 divided by 2x plus 1. So, ito po ang example number 4. Ibibigay ko po ang exercise po ninyo. I-divide po ninyo using long division. At kapag mayroon po kayong sagot, i-comment nyo po sa comment box yung inyong quotient at yung inyong remainder. At check ko po kung tama yung inyong sagot. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.